Part 4. Dahil sa kaguluhan na nangyari kaya pinatawag ng director ng hospital sina Denver at Kendrick, pati na ako para kunan ng statement, agad din naman naayos ang problema. Kilala naman kasi ni Denver ang may-ari ng hospital. Kalalabas lang namin sa opisina ng direktor nang dumating ang mami ni na Kendrick at Denver. Walang hiya kang babae ka, ikaw ang dahilan kaya nagkagulo ang pamilya namin. Ani ni Ma'am Carlota at akmang sasampalin ako pero may samalo sa kamay nito. Akala ko si Kendrick pero si Denver pala. Laking mata akong nakatingin kay Denver. Huwag mo siyang saktan Mrs. Montenegro. Ani ni Denver. Denver, talagang hindi mo na ako nirespeto. You're not worth to be respected madam. You're considerate. Kinansenti mo ang maling nagawa ng anak mo. Imbes itama mo ito, sinusuportahan mo pa ito. You shameless child. I am your mother. And now you disrespect me because of that woman. Galit na sabi ni Ma'am Carlota at nanlilisik ang titig nito sa akin. Zamera isn't the reason why I've become like this towards you. It's you. Ikaw ang gumawa ng paraan kaya ikinakahiya kita. Now, if you think I'm an ungrateful son, it's okay with me, rather than acknowledging a mother like you. Nagtaas baba ang dibdib ni Ma'am Carlota, tila habol nito ang paghinga. Alam kong galit na galit ito sa sinabi ni Denver dito. Relax, tita, that flirtatious woman is the one to blame here si Tanya na kasama nito, you shut up. You're not a part of Montenegro. You are just a mistress. You're just an immoral woman who dares to call the legal wife a flirt. I don't usually judge people quickly, but based on your behavior, flaunting your status as a mistress, you're the type of woman who lacks self-respect and dignity. You have no sense of propriety. So, stop, because you're just a mistress, Tanya. Napaawang ang labi ni Tanya sa narinig kay Denver, halatang hindi napaghandaan nito ang nanulash sa labi ni Denver. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng babaeng mahal ko si Kendrick at agad na nilapitan ang nagsimula ng umiyak na si Tanya. Pars na naman sinasaksak ang puso ko nang niyakap pa ni Kendrick sa harapani ko si Tanya. Ang lakas ng loob nilang dalawa para magyakapan sa harapan ko. Babaeng mahal mo, nakakasuka kayong dalawa. Pareho pa naman kayong nag-aaral ng law pero una kayong lumabag sa batas na pangwi si Denver. You know, bro Kendrick, at first, I really thought you were smart. I thought you knew how to discern women, that's why you chose Zamera. You found gold, yet you still want bronze. You're stupid. Do you really love that woman? Let's bet, 1 month from now, you'll be looking for someone else again. It's obvious you don't love her. Believe me, bro, I know you don't love Tanya. You know why. It's like your eyes are mourning as you say you love her. What a pity. Parang hindi ka nagmamahal, para kang namatayan. Anyway, good luck sa inyong dalawa si Denver, saka hinarap ako. Let's go Zamera, let's plan how to rebuild your life that was ruined by worthless people. They will be miserable soon. Hinawakan ni Denver ang kamay ko. Kahit parang pinipiga ang puso ko pero ngumiti pa rin ako sa kanya. Nagpatianod ako kay Denver. Sumasabay ako sa paglalakad niya habang hawak niya ang kamay ko. Hindi ako lumingon sa mga taong alam kong nakasunod ng tingin sa amin. Bakit ko Alan? Ramdam na ramdam ko yung titig nila sa akin. Tila bumibigat nga ang likod ko dahil sa mainit nilang titig. What are you planning now, Zamera? Tanong sa akin ni Denver. Nasa loob kami ng room ko dito sa hospital, inaayos ko ang mga gamit ko dahil makakauwi na ako. Tumigil ako sa ginagawa ko at napalingon ako kay Denver. Nakasandal siya sa obla ng pinto habang nakatingin sa akin. Thank you for everything Denver. Imbes na sagutin siya, ito ang lumabas sa labi ko. Parang kapatid na ang tingin ko sayo. Sa sobrang tagal nyo na ni Kendrick, isang nakakabatang kapatid na ang turing ko sayo. Lungkot at panghihinayang ang naramdaman ko. Sinayang ni Kendrick lahat. Kapatid ko ang dahilan kaya naging miserable ka ngayon. I'm sorry Zamera. Patawad kung pati mga magulang ko ay parang kinukonsenti pa ang pagkakamali na to ng kapatid ko. Hindi mo naman kailangan humingi ng tawad, isang buntong hininga ang pinakawalan ko. The things you're doing for me hold immense weight in my heart.
I'll eternally regard them as debts owed. Pero hindi mo na ako dapat alahanan pa. Kaya ko ang sarili ko. Ayaw kong madamay ka pa sa mga nangyayari sa pagitan naming dalawa ni Kendrick. Pamilya mo pa rin sila at hindi mo sila dapat tinalikuran. He looked at me. I could clearly see the pity in his eyes directed towards me. Okay, hahayaan kita, Zamera. But if you have any problems, don't hesitate to come to me. I'm here and ready to help you. But tell me first what your plan is now. To be honest, I don't want you to keep being foolish for my brother. I want you to lift yourself up. Love yourself. And please, never repeat the mistake of attempting to end your life. Napagpasyahan ko na lang na wag nang ipaalam sa kanya na hindi naman talaga ako nagpapakamatay, na meron talagang tao na nagbabanta sa buhay ko. Someone wants to kill me. Sino kaya ang gustong pumatay sa akin? May kukunin lang ako na mga mahahalagang dokumento sa condo unit ni Kendrick, pati na ilang gamit. Aalis na ako at doon muna ako maninirahan sa apartment ni Shiny habang hindi pa natatapos ang school year. Ayaw kong idamay ang pag-aaral ko sa mga nangyayari ngayon. Uuwi ako sa probinsya namin sa bakasyon at babalik muli dito para tapusin ang pag-aaral ko. How about the annulment paper niyong dalawa ni Kendrick? Are you going to sign it? Yes. Pero bibigyan ko muna sandali ng problema sina Kendrick at Tanya. Baka maisipan nilang gawin ang gusto kong lumuhad muna sila sa harapan ko. Pero pipirma din naman ako before the school year ends. Hindi ko lang mapigilan isipin na bigyan sila sandali ng sakit sa ulo. Ipaparamdam ko muna sandali kay Tanya na isa siyang kabit. Napangisi si Denver sa sinabi ko. Sa tingin ko, magiging okay ka lang Zamera. One of these days, someone will come into your life who surpasses my brother. You are a good woman, and you deserve a good man. A man who won't hurt you. Isang ngiti lang ang itinugon ko sa sinabi ni Denver. I have serious doubts about ever finding a man who will truly love me. After what happened with Kendrick, I'm not sure if I can muster the courage to trust another man. I feel diminished, my self-confidence shattered. What if there's something inherently wrong with me? What if I was simply not enough for any man? The thought of opening my heart to another man terrifies me, as I fear the pain of heartbreak once more. Love is not an option for me anymore. Once I complete my studies and establish myself as a teacher in our province, my entire existence will be dedicated to my profession. Sinamahan ako ni Denver na kunin ang mga kailangan kong kunin sa condo unit ni Kendrick. Nag-alala kasi siya sa akin, baka daw naghihintay si Kendrick sa akin at baka masaktan ako nito. Nagpasalamat ako na wala si Kendrick sa condo pagdating namin ni Denver, mabilis kong inayos ang mga dadalhin ko at nang makaalis na kaming dalawa ni Denver, ihahatid daw niya ako sa apartment ni Shiny para makasiguro siya na ligtas ako. Nasa may lobby na kami ng building ni Denver nang nakasalubong namin si Kendrick. Napahinto kaming dalawa ni Denver at napahinto din si Kendrick. Matalim ang titig niya sa aming dalawa ni Denver at lakas loob kong sinalubong ang matalim na tiit ni Kendrick, madilim din ang ekresyong ng mukha niya. Saan mo siya dadalhin? Tanong ni Kendrick kay Denver. At bakit ka nagtatanong? Just leave us alone. She's still my wife kaya may karapatan akong magtanong. Madiin ang sambit ni Kendrick. Napatawa si Denver sa sinabi ni Kendrick, saka hinawakan ni Denver ang kamay ko. Let's go, Zamera. Huwag mo nang pansinin ang baliw kong kapatid. Hahakbang na sana kami ni Denver para lampasan si Kendrick pero mabilis na nahawakan ni Kendrick ang kabila kong kamay. Napalingon ako dito. Nanlilisik ang titig ko dito. Ano ba? Bitawan mo ako. Galit kong sabi dito. You can't be with another man as long as we're still married. You need to sign our annulment papers before you can be with someone else. Oo nga naman. Baka mapagkamalan pa akong may kabit. Fine, ibigay mo sa akin dahil peppermahan ko, sa inis ko, talagang pepperma na ako. Para matapos na ito, nakakapagod na. What? Si Kendrick, laking mata, give me our annulment papers so I can sign it. Where is it? I will be filing it. Hindi ko palang nagagawa pero bukas na bukas din, meron na sagot niya na nagpakunot ng noo ko.
Even when it comes with our annulment papers, you're still deceitful, Kendrick. Where are the documents you brought earlier, the ones you wanted me to sign? Hand them over now because I'm ready to sign it. Napaawang ang labi niya sa sinabi ko. Gulong-gulo ako sa kanya. Tama lang na umalis na ako kahit pa mahal na mahal ko pa rin siya. At napakasakit pa rin sa akin ang mga nangyayari sa aming dalawa. And why do you want to sign now? What for? So, you can be with my brother. Is there something going on between you two? I don't have time to correct your misconceptions. I'm not obligated to explain to you what's going on between Denver and me, dahil ikaw lang naman ang may maduming utak. Now, what I want is for you to give me what you brought to the hospital earlier because I'm going to sign it. Hand it over before I change my mind. Ibigay mo na bago pa magbago ang isip ko. At hihintayin ko muna na lumuhad kayong dalawa ni Tanya sa harapan ko bago kayo maging legal na dalawa, madiin na sabi ko sa kanya at sinalubong ko ang matalim niyang titig sa akin. Come here, Zamera. Hinayla ako ni Denver. Tinampal ko naman ang kamay ni Kendrick kaya ako nakawala sa kanya. Nanlilisik ang titig ni Kendrick sa aming dalawa ni Denver, hindi naman ako natakot na salubungin ang matalim na titig niya sa akin. I will sign the annulment paper, Kendrick. Huwag kang mag-alala. Madiin na sabi ko sa kanya. Saka ko siya tinalikuran at nagpasiuna na ako sa paghakbang kay Denver. You heard her. Huwag mong isipin na habang buhay siyang magpapakatanga sa'yo. Pabayaan mo na siya, pinakawalan mo na siya. Stick with your Tanya. Both of you deserve each other. You're both worthless, scourges to society, Denver said sharply. Maya-maya, naramdaman ko na ang pagsunod ni Denver sa akin. Hindi na ako nagkamaling lumingon pa dahil nagsisimula na naman mag-init ang bawat sulok ng mga mata ko. We were inside the car when I couldn't hold back anymore. Tears started falling continuously. I felt the intense pain once again. The deep wound Kendrick inflicted on my heart was burning again. It's okay now, Zamera. Hindi ka na magugulo ng lalaking yun. I understand that what happened between you two is very painful and that it's not easy to move on from the sorrow, but I hope that one day, when we talk about Kendrick, I won't see a tear anymore from your eyes. Pinunasan ko ang luha ko, saka matipid akong napangiti kay Denver. I also want that time to come. The question is when, and how. How can I forget Kendrick, when he owns my whole heart? It feels like no one else can ever replace him in my heart. But I'll fight. I can do this. Are you sure na doon ka muna sa kaibigan mo? I can provide you a place to stay, Zamera. Yes, Denver. Tulad ng sabi ko, ayaw kong madamay ka sa nangyayari sa aming dalawa ni Kendrick. If I were to live in the place you prepared, they would be even more inclined to think that something undesirable happened between us. They might even twist the situation, spreading rumors that I was the one who cheated. Not Kendrick. You shouldn't be afraid, Zamera. They can't easily ruin me. Mas maimpluwensya ako kaysa sa kapatid ko. He's still a student, hasn't proven much yet, while I have numerous businesses and recognition in the industry. My brother has a long way to go to match my current status. Sa madaling salita, madali pa siyang lamangan, wala pa siyang kapangyarihan na tulad ko kahit isa pa siyang Montenegro, he proudly asserted. But if you really want to go to your friend's place, I can't stop you. Just be careful there. Thank you, Denver. Ilang araw na akong nasa apartment ni Shiny. Naging tahimik naman sa mga nakalipas na araw. Wala naman nang gugulo sa akin lalo na si Kendrick para papermayin ako sa annulment paper namin. Hinihintay ko nga kung kailan yan gagawin ni Kendrick pero wala naman dumating sa akin. Madali lang naman akong hanapin kung nandyan na, hindi naman ako nagtatago. I discovered something about your husband's mistress. Si Darren. Magkatabi kaming nakaupo ni Shiny sa sofa. Nasa harapan namin si Darren at may dala siyang isang envelope na sa tingin ko, mga iba't ibang dokumento ang nasa loob. Kara-rating lang niya. Nalaman ko sa kanya nung isang araw na gamit daw ang skills niya at koneksyon na hindi namin alam ni Shiny kung ano, nag-iimbestiga pa rin daw siya tungkol sa nangyari nung muntikan na akong makidnap.
Hindi ko nga alam kung paano niya nalaman ang buong pangalan ni Tanya at ngayon, may nadiskubre na naman siya tungkol kay Tanya. What did you find out about Tanya? That she's truly promiscuous and has already destroyed many families. That besides Kendrick, she has a lot of lovers, all are married, and you discovered that Kendrick isn't really the father of the child she's carrying? Sunod-sunod na tanong ni Shiny na sandaling nagpanganga kay Darren. No, it's not that. It's about her family background. Kung ang sasabihin mo lang na anak siya ng isang bilyonaryo, ang kanyang ina at ama ay isang respetadong tao sa lipunan, mas mabuting wag mo na lang sabihin. Kung positive lang din ang sasabihin mo, wag mo nang echika sa amin ni Zamera. Sabi na naman ni Shiny na nagpaawang na naman sa labi ni Darren. What did you say? I don't understand you. Kunot-noo si Darren. Isang buwan na akong nagtuturo sa iyong magtagalog, wala ka pa rin natutunan. Kainis ka. Ubus na yung English ko dahil sayo. Awang labi lang si Darren saka napailing-iling. I really don't understand you, Shiny. Anyway, this is a secret that you would uncover with a simple investigation. I had to access various private government websites to discover what I know now. And honestly, I almost hacked some of them. What the? What are you really, Darren? Are you just a banker? Maybe you're a member of a syndicate, which is how you manage to access all those things you're talking about. Nakatingin at nakikinig lang ako kay Darren. Kuryoso ako sa gusto niyang sabihin. Let's just say I'm a man with many skills. Anyway, I discovered that Tanya is actually the secret child of someone named Ernesto Rivera. The man she calls her dad now is just her stepfather. Her parents separated when she was only 4 years old. Ernesto never publicly acknowledged Tanya as his daughter, but based on my investigation, he's the one funding her education and supporting her financially. I was stunned. How did he find out this kind of information? So, who is this Ernesto? Is he an important person? Si Shiny, he's a gang leader involved in many illegal activities. He's very well known in the underground business world, dealing in illegal operations and syndicates like you mentioned, Shiny. His territory is extensive in certain parts of Mindanao. It's said that he's a drug lord, but he's never been imprisoned. It's really difficult to imprison people who are too powerful. Napanganga ako sa narinig ko kay Darren, hindi ko alam kung ano ang maramdaman at iisipin ko sa natuklasan ko, lalo pat 2 beses pinagtangkaan ang buhay ko. Gosh! No wonder Tanya is so awful, promiscuous, and shameless. It turns out her father is a criminal. She inherited her behavior from him. So, it's no surprise that Tanya has no sense of decency. And take note, she's studying law while her father is a criminal. Unbelievable. I don't know what to say. Why are you telling me this, Darren? Hindi ko na pinansin ang sinabi ni Shiny. Ang focus ko ay nasa sinabi ni Darren. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa sinabi ni Darren. To tell you to be careful, Zamera. We don't know what's going on in Tanya's mind. This is just my opinion, maybe your husband was just compelled. Maybe he was threatened by Tanya's father, so he chose Tanya over you. It's a possibility, but don't get your hopes up. Your husband is the only one who knows the truth. Wala akong masabi. Hindi ko mahagilap ang mga sasabihin ko. Napaisip ako sa sinabi ni Darren. Please, don't give Zamera false hope. Even if what you're saying is true, that Kendrick was just forced because Tanya's father is dangerous, it's still Kendrick's fault. He got involved with the tempting Tanya. He gave in to her seduction, resulting in her pregnancy. And he couldn't leave her because her father is a dangerous man. Kendrick was still cheating on Zamera, and this isn't the first time he's done it to her. If a man truly loves a woman, he wouldn't repeatedly betray her. So, Zamera, I know this is painful to hear, but please, you've already escaped from that Kendrick, don't go back to that cheater. If stress won't kill you, Tanya might have you killed through her father. Si Shiny na nagpaawang na naman sa labi ko.
May tama naman talaga si Shiny, kung totoong napilitan lang si Kendrick dahil sa mapanganib ang ama ni Tanya. Kasalanan din naman niya kasi nagpapadala siya sa init ng katawan niya at pumatol siya kay Tanya. Pinili niyang pagtaksilan ako para matugunan lang ang init ng katawan niya. Pero hindi pa naman sigurado, baka mahal talaga ni Kendrick si Tanya. Ilang beses ipinaramdam ni Kendrick sa akin iyon, kaya kahit sa kabila ng natuklasan ko, hindi na ako aasa na ako talaga ang mahal ni Kendrick at hindi si Tanya. Hindi na ako aasa dahil mapakasakit ang umasa sa isang bagay na impossible. Nasa isang convenience store ako, may binili ako na para kay Shiny. Dumating kasi ang buwan ng dalaw nito at hindi ito nakahanda ng napkin. Ako na ang bumili dahil sumasakit ang puso nito, hindi lang napkin ang binili ko, bumili din ako ng ice cream at ilan sa mga kakailanganin ko. Madalas ang pagkain ko ng ice cream sa mga nakalipas na araw, ewan ko pero hinahanap ito ng sikmura ko. Parang sarap na sarap ako sa ice cream kahit pa hindi naman talaga ako mahilig nito. Pagkatapos kong kunin ang mga napagplanuhan kong bilhin, pumunta na ako sa cashier area para bayaran ang mga kinuha ko, pero napaurong ako nang nakita kung sino ang mga makakasalubong ko. Zamera dit, buhay ka pa pala si Tanya, kasama niya si Kendrick at nakakapit siya sa braso ni Kendrick. Nakatingin lang sa akin si Kendrick at malamig ang titig nito sa akin. Bakit? Buong akala mo ba napatay na ako ng daddy mong kriminal? Hindi ko napigilan sambit, huli na para bawiin. Napaawang naman ang labi ng dalawang demonyong kaharap ko. Halatang nagulat sila sa sinabi ko. What are you talking about? My dad is not a criminal. He's a doctor saving life. Dear, I'm not talking about your stepdad, I am talking about your secret dad. At dinagdagan ko pa. Galit naman kasi ako. Shut up Zameril, hindi mo alam ang mga pinagsasabi mo si Kendrick. Galit ang boses nito, nardilisik ang titig ko kay Kendrick. Napakawalang hiya at sinigawan niya ako sa harapan ng kabit niya. Is there a protilem here? Si Darren na humapit sa amin, kasama ko pala si Darren. Nabaling ang paningin ni Kendrick kay Darren at napakunot noo siya. Nothing, matipid kong sabi kay Darren at ngumiti ako dito. May mga kampa ng demonyo akong kaharap, baka madamay pa si Darren sa mga ito. Well, may kabit ka din pala, Zamera, si Tanya. Sabi ko na nga ba, talagang madumi ang isip ng impaktang ito. Who are they? Kunot-noo pa si Darren na parang hindi kilala ang mga kaharap. Hindi nagkakilala sina Kendrick at Darren nung sa presinto dahil hinayla agad ako ni Kendrick nung pauwi. Darren, meet my soon-to-be ex-husband, Kendrick and his mistress, Tanya. Ani ko, medyo nilakasan ko pa ang boses ko kaya may napapalingon na sa amin. Oh, si Darren. I'm Darren, Zamera's suitor. What? Suitor? Kailan ko pa naging suitor itong si Darren? Bahala siya. Medyo natutuwa ako nang biglang dumilim ang mukha ni Kendrick at yumigting ang panga nito. Hindi siguro matanggap nito na nakahanap din ako ng iba agad. Nasaktan siguro ang ego ni Kendrick. Bro, I just want to thank you. If you hadn't decided to let go of an amazing woman like Zamera, I wouldn't have the opportunity to court her. Now, I have a chance with her. Amazing woman. You're saying Zamera is amazing. Kendrick threw her away because she had no value. Are you a garbage collector? Are you going to pick up what others have thrown away? Natatawang sabi ni Tanya. Ang kapal talaga ng mukha niya, na parang malinis ang pagkatao. Zamera is too valuable. If her soon-to-be ex-husband couldn't see that, it's not my fault. Seems like Kendrick has a unique taste in women now, too low quality. Anyway, at least Zamera is not a mistress. Besides that, she still respected her husband to some extent that she didn't want me to pursue my courtship with her yet. Hinawakan pa ni Darren ang kamay ko, you Kendrick. Si Tanya na parang humihingi ng tulong kay Kendrick, napahiya na siguro ito. I'm still the one that Zamera's love, kaya ayaw pa niyang magpaligaw sa'yo. It's not easy to move on from me. Naiirita ako sa sinabi ni Kendrick. At proud pa siya. Ang kapal ng mukha. You're right, Kendrick. Until now, you're still the one I love. It won't just disappear that easily. But someday, I will forget you and fall in love with someone else. And besides, look at Darren,
who wouldn't fall in love with him? I said with a smile. Sampal ang ginawa ko sa kanya. Napanganga siya sa pagkagulat sa ginawa ko. Mas lalong nanlisik ang titig ko sa kanya. Kaya ko ang sarili ko, hindi ko kailangan ng lalaki. Mas lalong hindi ko kailangan ng mga katulad mo na walang panindigan. Ibigay mo yan kay Tanya dahil may pananagutan ka sa kanya. Tanya needs you. Me don't. Tatalikuran ko na sana siya pero napahinto ako nang may narinig ako sa kanya na hindi ako sigurado dahil napakahina lang naman ng boses niya. I didn't cheat on you, Zamera. Parang ganito yung sinasabi niya, but I'm not sure because his voice was so faint. With a furrowed brow and slightly parted lips, I looked at him. You still my wife, Zamera. You still wearing our wedding ring. Sa sinabi niya napatingin ako sa daliri ko. Suot ko pa pala hanggang ngayon ang wedding ring naming dalawa. Bakit ba hindi ko naisipan na haburin ito? I'm so stupid, I should have taken this off. There's no point in wearing it anymore. I should have pawned or sold it. At least I would have gotten some money off this wedding ring. But since he's in front of me now, I have to give it back to him. I don't want this ring anymore, it only reminds me of how stupid I am of loving him. Ito ba ang singsing na sinasabi mo? Ipinakita ko sa kanya ang daliri ko. Hinubad ko ang singsing, saka ko iniabot sa kanya. Yan, ibinabalik ko na sayo, bago ko pa mapagpasyahan ibenta yan. Hindi siya kumilos at hindi niya tinanggap ang singsing kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko, ibinato ko ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa ginawa ko. Pero hindi siya kumilos, hindi din niya pinulot ang singsing na nasa paanan na niya. Aalis na sana ako para talikuran siya pero mabilis niyang nahawakan ang kamay ko. Hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin, pabigla niya akong niyakap. For a moment, I was paralyzed by what he did. A whirlwind of emotion surged through my heart. But then I suddenly remembered his betrayal, I found myself to fight desperately to break free from him. However, he didn't let go of me, instead, he tightened his grip on me even more. Ano ba Kendrick? Bitawan mo ako. Galit na sabi ko sa kanya. Itinulak ko siya pero para lang akong nagtulak ng isang pader. Nagpupumiglas pa rin ako. Let go of her, madiin na sabi ng isang lalaki. Sabay kaming napatingin ni Kendrick sa nagsasalita at si Darren ang nakita ko. Lumuwag ang pagkakayakap ni Kendrick sa akin. Sinamantala ko ito, mabilis akong kumawala mula sa kanya. Don't interfere here, Liv, galit na sabi ni Kendrick kay Darren. Are you okay? Hindi pinansin ni Darren si Kendrick, ako ang hinarap ni Darren. Gusto kong maiyak sa ginawa ni Kendrick, nakaramdam ako ng takot sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkaganito. Takot na takot ako. Ramdam ko pa nga ang panginginig ko. Bakit naman hindi siya magiging okay? I am her husband, madiin na sabi ni Kendrick na mas lalo kong ikinainis. I don't want to meddle between you two. But can't you see that Zamera is scared of you? She's trembling in fear. Just leave her alone. What reason do you have to bother her further? Give her peace. Who do you think you are to talk to me like that? Asshole. Mabilis ang naging kilos ni Kendrick, muntikan na niyang masuntok si Darren kung hindi lang mabilis na nakaiwas si Darren. Para na naman hangin si Darren at mabilis ang naging kilos niya, tulad nung iniligtas niya kaming dalawa ni Shiny mula sa mga lalaking gustong tumangay sa akin. Darren swiftly caught Kendrick's fist, then spun around, now holding both of Kendrick's hands behind Kendrick's back. I'm not your enemy, bro, and I don't have any personal grudge against you, but I won't let you hit me. If you're really mad about what I did, we can fight. Just tell me when and where. But for now, I need to keep Zamera away from you. And one more thing, you'll need to practice a lot if you want to beat me. Napanganga ako sa sinabi ni Darren. Kung pagbabasehan ko ang skills ni Darren, talagang walang laban si Kendrick kung sakasakali. Galit na galit ang mukha ni Kendrick. Is there something you want to do, Zamera? Do you want to punch him? Do it now while I'm holding him. Or maybe you want to kick him where well, the most sinful part of this body,
so he can't use it on anyone else and won't make another sin again. Mas lalo akong napanganga sa sinabi ni Darren. Nagpapatawa yata itong si Darren. Hindi ko napigilan ang sarili ko at naiinis akong ini-off ang cellphone kanina pa tawag na tawag si Kendrick sa akin at naiirita na ako sa ginagawa niya. Ano bang problema niya at ginugulo niya ako hanggang ngayon? Nung nasa poder pa niya ako, wala siyang pakialam sa akin, ni isang text ay wala akong natatanggap mula sa kanya. Masyado siya busy sa kabit niyang si Tanya. Hindi ko maintindihan kung bakit ginugulo niya ako ngayon. Pero bigla din akong napaisip na baka kaya tawag na tawag sa akin si Kendrick ay dahil sa gusto niyang pag-usapan namin ang tungkol sa annulment paper naming dalawa. I took my cellphone and turned it on again. Maybe Kendrick was given up when he discovered that I take off my phone. Hindi na ako nag-expect na tatawag muli si Kendrick kaya humiga na ako sa kama para matulog. I closed my eyes to sleep, but I opened them again right away. Bakit naman hindi? When I closed my eyes, I remembered Kendrick and how he looked kanina. He seemed sad. It was like he wanted to say something. It seemed like he was jealous of Darren. It seems like bigla akong napaupo at napailing-iling ako. Okay na ako sa nakalipas na araw. Hindi ko na masyadong iniiyakan si Kendrick, medyo maayos na rin akong nakakatulog sa gabi, pero dahil sa nangyari kanina kaya ginugulo na naman ni Kendrick ang isip ko. I'm getting irritated. I want to forget Kendrick and not think about him anymore, pero laman na naman siya ng isip ko. Maya-maya lang, muntikan akong napapitlag nang narinig ko ang malakas na pagtunog ng cellphone. Hindi kasi ako nakapokus dito kaya gulat na gulat tuloy ako. Agad ko itong kinuha para malaman ko kung sino ang caller ko. Si Kendrick na naman ang caller ko. Hindi ba talaga niya ako titigilan? Para matahimik na kaming dalawa, I had no choice but to answer his call. What do you want? Madiin kong tanong dito. Matigas ang boses ko, hello ma'am, anin ang nasa kabilang linya pero hindi boses ni Kendrick. Waiter po ako ng Luminous Lounge Bar, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nandito ngayon sa bar namin ang asawa mo at lasing na lasing, asawa. Kunot-nuo ako. Oo, ma'am. Sabi kasi niya tatawagan ko daw ang wife niya para ipasundo siya. Diba, ikaw naman ang wife niya. My wife kasi ang nakasave na name mo sa phone niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Kinalma ko muna ang sarili ko. Gusto kong itanong sa waiter kung may mistress bang nakalagay sa phone book ni Kendrick para ito na ang tawagan niya. Lasing na lasing kasi sinaputol ang iba pang sasabihin ng waiter, pakiramdam ko, may umagaw sa cellphone mula dito, at tama ako dahil boses ni Kendrick ang narinig ko. If you don't come to me right now, Zamera, I'll go crazy and wreak havoc wherever you are at this moment. Ano? Walang hiya ka Ken, hindi ko na natapos ang iba kung sasabihin ng agad pinatay ni Kendrick ang tawag. Sa galit ko kay Kendrick, muntikan ko nang naibato ang cellphone ko. Mabuti na lang at napigilan ko ang sarili, basag na sana ang cellphone ko ngayon. Nagtaas baba ang dibdib ko sa inis kay Kendrick habang nanlilisik ang paningin ko sa wall ng kwartong inakupo ko. I find myself calming down one after another, feeling like I'm running out of breath. Humiga ako muli pero hindi ako mapakali, hindi mawala-wala sa isip ko ang pagbabanta ni Kendrick. Ayaw kong madamay si Shiny sa problema naming dalawa. Maya-maya lang, napabangon ako muli at mabilis na umalis ng kama. I took a deep breath because I'm about to do something with an uncertain outcome. Pupuntahan ko si Kendrick sa bar. Paglabas ko ng kwarto, hindi ko na naabutan si Shiny na nag-aaral sa may sala. Mas mabuti ito dahil walang mag-usisa sa akin, hindi ko naman kasi alam kung ano ang sasabihin ko kay Shiny. Maingat ang kilos ko para hindi magising si Shiny kung sakasakaling tulog na ito. Pagkatapos ng halos 30 minutes, nakarating na ako sa bar na sinasabi ng waiter. Hindi ko alam ang lokasyon ng bar na ito. Mabuti na lang pamilyar ito ng taxi na sakyan ko. Maraming tao sa paligid at medyo sumasakit ang ulo ko dahil sa malakas na musika, may mga taong nagsasayawan sa dance floor. I glanced around, looking for Kendrick. After a moment, I saw him at the counter area, his head down on the countertop, completely drunk. Malalaki ang hakbang ko habang palapit ako sa kanya.
Aminado ako na nakaramdam din naman ako ng pagkaalala para kay Kendrick. I still love Kendrick and can't stop worrying about him. Despite the bad things that happened in our relationship, he still holds a significant place in my heart. Ma'am, kayo po ba ang asawa ni Mr. Montenegro? Tanong agad sa akin ng isang waiter. Ito siguro ang kausap ko kanina. Isang tango lang ang isinagot ko dito. Noon, pag sinasabi na asawa ako ni Kendrick, talagang ang saya ko pero ngayon, magkahalong saya at lungkot na naramdaman ko. Masakit naman kasing isipin na asawa ako ni Kendrick pero hindi na kaming dalawa ang magkasama. At isang kabaliwan ang ginagawa ko ngayon dahil pinuntahan ko pa talaga siya dito. Tuluyan akong lumapit kay Kendrick, hindi ko alam ang gagawin ko sa kanya. Paano ko dadalhin ang lasing na si Kendrick? Malaking tao si Kendrick at talagang hindi ko siya kaya na mag-isa. Is there someone who can help me? Hindi ko kasi kaya ang bigat ng lalaking ito. Kahit hanggang sa labas lang, hanggang sa makasakay kami ng taxi. Ani ko sa waiter, meron naman ma'am. Pero para hindi kayo mas mahihirapan pa sa husband nyo, pwede kayong kumuha ng VIP room para doon muna kayo pansamantala, hanggang sa mawala ang kalasinggan ni Mr. Montenegro. Paano naman makapagpahinga ang lalaking ito doon, ang ingay ng lugar na ito? Malapit na akong mabingi, reklamo ko pa. Hindi naman maingay sa loob ng VIP room namin dito ma'am. Soundproof naman kasi ang loob ng mga iyon. Kahit anong gawin nyo, walang makakarinig sa inyo, walang makakadisturbo sa inyo. Isang buntong hininga muna ang ginawa ko. Masyado na akong inabala ni Kendrick. Fine, kukuha ako ng VIP room para sa kanya. Singilin nyo siya bukas sa bayad ani ko. Can you ask someone to help me with him? Someone na kaya siyang dalhin sa VIP room na kinuha ko. Okay ma'am, tatawagan ko muna yung mga pwedeng tumulong sayo. Later, dahil sa malaking tao naman talaga si Kendrick at mabigat kaya dalawang lalaki ang umalilay sa kanya para dalkan ay diet and V room. Pagkatapos siyang tiga ng dalawa sa kama, agad naman umatla ang mga ito kaya naiwan kaming dalawa ti Kendrick. Ang plano ko lang ay siguraduhin ang kalagayan niya diet at one body siya agad nakatayo lang ako habang nakatingin sa kanya. Does Kendrick have problem? Did he have a fight with Tanya? I shook my head again. Why should I care if Kendrick and Tanya had a fight? That's their problem, 69 na mine. Aalis na sana ako nang narinig kong sinambit ni Kendrick ang pangalan ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napahakbang ako palapal sa kinis at siguro dala na rin ng sa kung ano ang gusto ng puso ko, kaya napahaplos ako sa pisngi niya. I immediately felt my eyes start to burn, and I was on the verge of tears. I miss Kendrick so much. Even now, I can't believe that our 6 years together have gone to waste. I thought we would be together forever, isang believed nothing could break our love, but then Tanya came along, and in a short time, Kendrick found in her what he didn't find in me. That's why it hurts so much. The end of our relationship is extremely painful. Our sweet love has turned into pain and sorrow. Maya-maya lang, bamuka ang mga mata ni Kendrick, mabilis kong binawi ang kamay ko. Tumitig siya sa akin, na tila sinisiguro kung sino ako. Hindi ako makakilos, sinalubong ko ang titig niya sa akin. Aalisan ako kaya napasigaw ako nang bigla niya akong hinayla. Mabilis ang naging kilos niya, naihiga niya ako sa kama at mabilis siyang pumaibabaw sa akin. Nagpupumiglas ako para makawala ako sa kanya pero hindi ko na naman kaya ang lakas niya. Sumisigaw ako pero naalala ko na wala palang kabuluhan kahit ubusin ko pa ng boses ko sa pagsisigaw dito, wala palang makakarinig sa akin. Ang lakas pa rin niya kahit lasing hanggang sa nakaramdam na ako ng panghihina. Pagod na ako kanina pa kaya agad din akong nanghina. He pressed his lips against mine, and though I resisted at first, I soon found myself giving into what my heart was desiring. I responded to Kendrick's kiss, matching the intensity of his kiss with my own. And I could no longer fight the intense surge of emotions. I ultimately succumbed to his tantalizing and fiery kisses and touches. Kinaumagahan, nagising ako sa hindi pamilyar na lugar at napatingin ako sa lalaking katabi ko. Si Kendrick at tulog na tulog siya. At tulad ko, hubot-hubad din siya sa ilalim ng malaking kumot na siyang tumatakip sa kahuberan naming dalawa.
Napatingin ako sa kisame habang inalala ko kung ano ang nangyari, saka ako pabiglang napaupo ng tuluyang nag-sink in sa isip ko ang nangyari sa aming dalawa ni Kendrick kagabi God. Nasa po ko ang ulo ko. Ang tanga-tanga ko. Hinayaan ko na may mangyari muli sa aming dalawa ni Kendrick na pailing-iling ako. Isang pagkakamali lang ito. Isang pagkakamali ang nangyari sa aming dalawa ni Kendrick kahit pa mag-asawa pa rin kaming dalawa. Pagkakamali dahil hindi na niya ako mahal at may mahal na siyang iba. Isang pagkakamali ang makipagtalik sa isang taong hindi ka kamahal.